Most of us, hinahanap at inaalam ang kasagutan sa katanungan na ito. So, may mga sumagot. When I post this question in my timeline, ito yung mga sagot nila. For me, the purpose of my life is to satisfy God's heart, and I wanted my life to live in God's love. Amen po. Thanks Almighty God. Pero, ikaw, paano mo bibigyang kahulugan ang mga katanungang ito? Ipinanganak, mabubuhay, mamamatay. Ito ba ang meaning ng life sa'yo? Saan ba nanggaling ang soul at buhay na ito? Ano ba talaga ang purpose nito? Hindi mo masagot, no? Bakit? Dahil isa ka sa nagtatanong nito sa sarili mo. Ngayon na nabubuhay ka, ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Ano yung pinupurso mo? Ano yung ginagawa mo? Ito ba yung buhay or ito ba yung meaningful para sa'yo? Or buhay na puro tanong dahil hindi mo rin alam ang patutunguhan ng buhay mo? Madami sa atin ang ginagawa ngayon ay yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata at sinasabi at hinihingi ng mundo sa atin. Bakit kaya? Dahil yon ang nakikita natin na akala natin ay ikakasaya natin. Nakikita natin sa iba na masaya sila. Kaya, kinokopya na lang din natin. At yun na lang din yung gagawin natin. Dahil, ito yung inaakala natin na ikakasaya din natin. Ano ba ang pinakita ng mundo sa atin? Ano ba ang itinuro sa atin para masabi natin na ito ang purpose ng buhay natin? Alam mo ba? Alam ba nila? At ano nga ba mga ito? Lahat tayo ay namulat sa mga bagay na meron ng mundo. Katulad na lang ng magandang edukasyon, magandang career, yaman, material na bagay, at magandang estado sa buhay. Ito ba ang purpose mo? Kailangan ng puso mo? Ang makamit ang mga ito? O ito ang hinihingi ng mundo sa iyo? Most of us, ito ang pangarap natin, ang ambisyon natin, ang pinupurso natin, ang thinking na ito din ang purpose natin. Gigising sa umaga para mag-aral, magtrabaho, kumita, at maging abala. But, bakit ganun? Ang hirap para sa atin ang makamit ang ito or makamit ang lahat ng iyon. Nagsusumikap naman tayo. Karamihan pa nga, the more natin na pinupurso ito, the more na nagsasuffer tayo. Minsan pa nga, pag nakakamit ng iba ang mga bagay na ito, hindi pa sila nakokontento, naghahangad pa nga sila ng mas higit pa dito. Kaya, mas lalong naghihirap tayo. Ang iba pa, maagang nawawala ng buhay, sa mga murang edad, napoprostrate na agad sila. Bakit? Dahil hindi nila alam ang purpose nila. Because they don't know why they exist. At alam niyo po yung pinakamasakit na part? Hindi mo alam kung ano yung totoong meaning ng buhay mo. At hindi mo din alam kung ano yung totoong purpose mo. And ito yung frustration nating mga tao. How many of us living for other purpose rather than God's purpose? Ilan nga ba sa atin na namumuhay sa gusto ng iba kaysa gusto ng Diyos? We please other people, the world, not to please God. And that's why we are always frustrated. Alam mo yun, para bang ang dami nating laging problema. Ang dami nating kinukonsider. Ang dami nating iniisip na ay dapat ganito, dapat ganyan.
Hindi natin alam kung ano ba yung plano ng Diyos para sa atin. At ang tanging lang alam natin ay yung hinihingi ng mundo sa atin. Hinihingi ng mga taong nakapaligid sa atin na akala natin, ito na yung purpose natin. Kaya dito na pumapasok yung thinking na, importante ba talaga ako? Bakit ganun hindi ko nakakamit yung mga bagay or yung mga gusto ko? Ito ba yung purpose ko? Bakit ko nararanasan ang mga ito? Bakit ako nandito? Ang dami naman tanong. Diba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Plans for what? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Alam niyo po kung iisipin natin, God knows the plans already. God finished you before He started you. That means you are not a mistake. No human being on earth is a mistake. Not one of us is a mistake. We were sent here specifically to do something valuable. So that means God has something needed to be done that made you or made us necessary. Sabi nga po sa John 17:9-10, I ask on their behalf. I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me, for they are yours, and all things that are mine are yours, and yours are mine, and I have been glorified in them. Alam niyo, God wants to bless us. God loves us. God loves you. He wants the best for you. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. And when you find your true purpose, you will stop chasing things that would never satisfy you. Instead, you will find the joy of pursuing the next step God has for you. May will at plano ang Diyos para sa atin. Kaya nga, lahat tayo important. Alalahanin natin when the Lord Jesus Christ died on the cross. He died for us. Namatay siya para sa ating lahat. Kaya, lahat tayo importante. Lahat ng buhay at soul natin at kung bakit tayo nandito at nabubuhay at nag-exist, ay tayo ay importante. God knows all about your background. No other humans the truth about you. Only God knows all about you. That details all about you. Kahit yung nilalaman ng puso mo, alam na alam niya ito. Even tayong mga tao, hindi natin alam kung ano nasa puso natin. But only God knows what inside of our heart. Alam mo kung ano yung pinaka-worst lang na part? Most people will never think about that. They are never told about that. They never thought that God has a special plan to our lives. Naas mo na ba siya kung ano yung plano niya para sa'yo? Siguro oo. Lalo na pag nagsasuffer tayo. Lalo na pag nahihirapan tayo. At lalo na pag umiiyak na tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung purpose nating mga tao. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Yan yung promise niya sa atin. As long as we trust, as long as we submit, and as long as we use our heart to understand God, not our imagination or own thinking, malalaman natin ang purpose natin. God desires the best for you. Magtiwala ka lang sa plano niya. Plano niya para sa'yo. I-surrender mo sa Kanya ang lahat. God has a lifetime purpose stored up for you and for me, for us. If you don't embrace God's plan, you will lose the purpose of what He created you. Kaya tayo nahihirapan Kaya tayo nagsasuffer Kaya nagkakaroon tayo ng question mark na, what is our purpose? Is this my purpose? Ito ba talaga yung gusto ko? Kaya may mga ganyang question tayo.
And sabi nga sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sipin nyo, no? When you follow God's plans for your life, you will be walking in the divine wattage in God's light. Yan yung light na binibigay niya sa atin. Not the true meaning or not the literal meaning of light, but the light that give us pag-asa, hope. So when we start to hope to God, nothing material things, but inside of our heart. Sabi nga, no, if God see our sincere heart para sa Kanya, God will help us, God will enlighten us, and God will guide us. Basta i-submit lang natin lahat sa Kanya. Kaya ngayon, ang tanong is, ano yung plano ng Diyos para sa atin? Ano ang purpose ng Diyos sa buhay na binibigay niya sa atin? At ano ang dahilan at meaning ng buhay na ito na ipinagkaloob niya sa atin? Ayaw mo, naalala mo ba lahat ng mga taong ginamit niya dati? Ginamit ng Diyos dati. Moises, short-tempered, di ba? And sabi pa nga nun, Moises is a mighty warrior and deliverer. Nauutal pa nga yun, di ba? But Moises was shepherd hiding from the Lord. Abraham, an old. Di ba hindi nga siya magkaanak? But Abraham trust and use and follow the plan of God for him. But Abraham was barren. David, a king. Cheater pa nga eh. But this kid who was a shepherd behind the Lord. Peter, a fisherman. And he became a fisher of man. Lahat sila nag-umpisa lang din maniwala at magtiwala. Ikaw, maniniwala at magtitiwala ka din ba sa purpose na ipinagkatiwala o pinakita sa kanila ng Diyos? Kung isipin lang natin, talaga ba gagamitin ako ng Diyos? Alam niyo po, nakakatawa man isipin, but that is our purpose here on earth. Sabi nga po sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. The first step you need to do is present yourself and surrender to God. You need to step out and find out. Seek God. Seek God's plan for you. Alam mo, pasalamatin mo siya sa strength mo, sa kahinaan mo, dahil lahat din yan may purpose niyan sa'yo. God made you special. Almighty God created you because God will use you. And God has special thing for you to do. Katulad na ng mga taong ginamit niya. Maaring sa umpisa, ni never na na-imagine nila na magiging part sila ng gawain ng Diyos. Kahit nga tayo eh. Di ba? Because our thinking at ang nakikita lang natin ay yung mga bagay na nakapalibot sa atin. Na akala natin ay kakasaya natin. But those things is one of the reason why we experience suffering. And alam nyo, sabi nga, God does not call the qualified, but God qualifies the called. Siguro ngayon professional ka. Siguro ngayon unprofessional ka. Siguro ngayon mayaman ka. Siguro ngayon maganda yung karir mo. Or siguro ngayon simple lang yung buhay mo. Or siguro ngayon ang tawag mo sarili mo, failure ka. But sabi nga, maaaring hindi tayong karapat-dapat, pero pinili at pipiliin niya tayo para maging karapat-dapat. And sabi din po sa John 12:26, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Napaka-bless nga natin eh. Because we know God. We call God. We pray to God. And this is the reason why we are here. And this is the reason why we exist.
And this is our purpose. This is the purpose of our life. So ngayon, tatanungin ulit kita. Alam mo na ba ang purpose mo? Alam mo na ba yung reason kung bakit ka nandito? Siguro dadaan pa rin sa isip mo na ano nga ba talaga? Ang gusto ba ng mundo para sa iyo na nakikita lang ng iyong mga mata? O ang gusto ng Diyos na maaring di mo nakikita, pero alam ng Diyos na ito ang kailangan mo para iyong makita? Damahin mo lang. Gamitin mo na yung puso mo. Dahil yan ang kailangan ng Diyos sa'yo. Yung pusong nagsusuma mo para sa Kanya. And sabi nga po sa Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. But sabi nga, God give to us what we need, not what we want. Ikaw, ano yung need mo? And ano yung want mo? Diba? But if God allows us to have what we want, it means that is a line of what we need. Sabi nga po sa 1 Samuel 12:24, only fear the Lord and serve Him in truth, will all your heart, for consider what great things He has done for you. Kaya, i-allow natin yung Diyos na gamitin niya tayo. I-allow natin ang Diyos sa buhay natin na gamitin niya yung purpose natin. Ayon sa kalooban niya, ayon sa will niya, ayon sa kagustuhan ng Diyos, at sa inaalaw ng Diyos, dahil alam ng Diyos na ito ang need natin, ang need ng soul at puso natin. Hope may nagain ka sa video na ito. Kung meron man, syempre, subscribe ka lang para updated ka sa susunod na videos na mga i-upload ko. Na sinisigurado ko, madami ka pang mapupulot dito. So, pikat kayo das and lidas. See you in my next video po.